Mga kababayan, God never fails. Hindi po tayo pababayaan. Kay Tatay Digong, nakita na rin po natin si BP Sara na akala natin hindi siya mavindicate sa mga kasinungalingan ng mga paratang sa kanya. Ano po ang biblical examples of the oppressed and persecuted people na hindi naman po sila masasama? God's deliverance ay nakita po natin sa mga powerful stories ng mga injustice noong mga naunang panahon, at ito ay nag-intervene po ang ating Panginoon. In fact, doon sa INC rally po, nakita po natin ang milagro na hindi natin inaasahan. Talagang nabunyag po ang katotohanan na si PBBM daw, sabi ng kanyang kapatid, ay gumagamit ng droga, at hindi lang siya kundi ang buong pamilya. There are examples po na God delivered from the enemies the persons who were persecuted. Ang una po ay ang slavery under Pharaoh ng mga Israelites, and God's rescue gave them 10 plagues, parted Red Sea, and freed them from the oppression of the Egyptian Pharaoh through the leadership of Moses. Ang lesson po sa Exodus chapter 3 verse 7, it said, I heard their cries. Ang Daniel in the Lord's intervention, siya po ay nirescue ni God from the lion's mouth and saved Daniel because envious po ang mga officials and plotted against his death. And ang lesson po ay nasa Daniel chapter 6, faithfulness to God and human loss. So, kung tayo po ay nakikinig lang sa commandments ni God, tayo po ay i-rescue, at si Tatay Digong i-rescue kung yun po ang justice. David versus Saul. Si King David noon ay pinapapatay na ni King Saul kasi nagsiselos na siya kay David. So, King Saul pursued him in 1 Samuel chapter 18 to 24. So, God's rescued him and protected him even in the caves. Ang lesson po ay nanalig po si King David as his rock. So, makita po ito sa Psalm chapter 18 verse 2. Si Joseph, the dreamer, siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. God elevated him to become a ruler and saved the family in famine. So, God meant it for good. This is found in Genesis 50 verse 20. Ang 3 Hebrews in the fiery furnace, siya po ay itong mga Hebrew na to ay sinusunog sana ni King Nebuchadnezzar sa Daniel 3, and they walked with them in fire and harm. Sila po ay hindi nasunog, and no fire can touch God's people. Easter and the Jews in Persia. So, Haman's genocide plot. Yung genocide hindi lang sa time ni Hitler, pati noong unang time sa Persia. So, God rescued Esther's bravery, and Haman was hanged. For such a time as this, it is found in Esther 4 verse 14. So, kung hindi man po kalooban ng Diyos na si President Duterte ay makulong,
yan po ay i-release po ng Diyos, but even if hindi po siya ma-release, may purpose po kung siya ay doon na mamatay or hindi siya payagan. Imagine, it is the government who sent him, and alam po natin naman na nagdidiwang po ang mga drug cartel sa Pilipinas at this time. The common denominator po ay faith, obedience, trust, and God hear cries. And deliverance is for the purpose to serve the will of God. At ang pinakamalaki pong milagro ay si Jesus po is an ultimate example of crucifixion and death. So kung mamatay man si PRRD doon at hindi siya i-release ng ICC, then may purpose po ang crucifixion and death, and God's rescue is a resurrection kay Jesus Christ. We have victory over death, for one day the second coming of Jesus will come, and tayo po ay magkakaroon ng eternal salvation. So the modern application is that pray, perseverance, trust that we are not alone in our suffering, and we share the hope that PRRD will be released, and if not, we resign to that fate, and kung ano po ang will ng Diyos, yun po ang mangyayari. And ano man ang mga kaganapan ngayon sa Pilipinas, so let us just pray na mabigyan po ng lahat ng hustisya, because alam naman natin moro-moro yung pag-i-issue ng mga warrant of arrest na yan at pinipili. Bakit wala po si Estela Kimbo? So let God's divine intervention ikumpas po ang baton ng hustisya, and alam natin napakalaki po ng ating problema ng drugs, ng poverty, ng corruption, and injustice. Pero may katapusan ng lahat ng yan. Believe that there is always an end to all these sinful actions na parang ang araw-araw na lang na nakikita natin sa ating gobyerno ay wala na talagang solusyon. And all these things we lift into the mighty name of God and unto the redemption of Jesus Christ for us. Amen.